Magandang araw mga ka-Farmilya. Ngayon naman, tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng Coco Bonsai. Una, syempre, kailangan natin ng niyog na meron ng nakausli. Sa amin ang tawag dito ay may sumpang. Meron ng nakausli para alam natin na yung niyog na gagamitin natin buhay na. Tapos tatalupan lang natin. So talupan natin. Pag natapos nating talupan, pakinisin lang natin ng konti. Yun, eto na siya. Sunod naman natin gagawin dito, pakikinisin natin para mas maganda bago natin itanim. Pwedeng manumano na kikiskisin natin ng kutsilyo o ng liha, sandpaper, o yung iba naman gumagamit ng grinder. Gagamit ako ng grinder para mas mabilis. Natapos na natin i-grinder ngayon ng ating niyog. Sunod naman natin gagawin, itatanim na natin sa pot. Sa ating pagtatanim, kakailanganin natin ng PET bottles, saka ng pambutas ng PET bottles, at panggupit na rin. Dahil ang gusto nating mangyari sa ating coconut bonsai ay nakalutang yung bao niya, nakalutang yung ugat. So ganito yung paraan ng pagtatanim. Gugupitin lang natin yung PET bottle. Yun, siguro mga 7 inches to 8 inches yung gagamitin ko. Ngayong nagupit na natin, kailangan naman natin butasan dito ng konti sa baba para itatanim natin ito ng nasa taas yung bao. So, kailangan nating butasan. Sa pagbubutas natin, maglalagay lang siguro tayo sa taas ng siguro mga 1 inch na pagitan. Dito siguro natin bubutasan. Yung butas na kayang lumusot yung sibulong kayang lumusot yung sibol ng ating niyog. Yan, nabutasan na natin. So tapos na nating butasan, ready na para itanim natin. Ilagay na lang natin sa gitna at lagyan ng lupa. Yun. Kapag puno na, ilalagay naman natin tong bao. Shoot natin dun sa butas. Lalagyan na lang natin ng konting lupa yung gilid para mapuno.
Ngayon itanim na natin, kailangan naman nating i-roast cut yung sibol ng niyog. Ngayon, natapos na nating itanim ang ating coco bonsai. Ang ating nalang gagawin ay diligan muna ito bago ilagay sa isang lugar na hindi naiinitan at hindi rin naman palaging nauulanan. At maghintay. At sa nga pala, ito yung napakahalaga. Kailangan nating i-cover ito habang pinasisibol natin. Ako, ito na lang yung itinataklob ko. Kasi pag na-expose siya sa init, pumuputok siya, nababasag agad. So, ayun. Didiligan lang natin at ilalagay sa isang lugar. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung isa sa mga ginawa ko 6 months ago. Ito siya. Oh. So, ina-expect natin na ganito rin yung kalalabasan ng ating ginawa kanina. So yun mga ka-Farmilya, sana may natutunan kayo sa atin na namang bagong video. Kung meron kayong mga tanong, huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng message, mag-comment sa baba. At huwag din kalimutang mag-iwan ng likes at subscribe. Salamat!